Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Magazine cover tampok ang larawan ni Tourism Secretary Frasco, binatikos. Dalaga na ginawa ang eating 12 grapes under the table noong New Year's Eve, sinabayan ng kanyang lola. Lalaking nakalikha ng art gamit ang alikabok sa sasakyan sa Malolos, hinangaan online. Pinakamalaking sapot ng gagamba na tuklasan ng mga scientist sa isang kuweba sa Albania. 128 mamamahayag na italang Pinas lang sa taong 2025 sa buong mundo ayon sa isang press group. Sikat na kambal na kilala bilang Nation's Leg sa Germany, sabay na pumanaw sa edad na 89. At international artist na bibisita sa Pilipinas ngayong 2026, sino-sino nga ba? Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kumisan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNBS. Trending and Barasyong nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating listahan ngayong tanghali, Perlas ng Silangan. Agaw atensyon sa social media, ang cover page na isang local magazine tampok ang muka ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Reklamo kasi ng isang photographer sa dami ng kanilang kinuha ng picture ng tourist spots ay bakit mukha pa ng opisyal ang napiling ibida, na para bang ito raw ang Perlas ng Silangan. At hindi din nakatulong ang tila pangungulelat ng Pinas pagdating sa turismo. Ang naging tugon ng Department of Tourism, alamin sa report na ito. Kung papipiliin ka ng best tourist spots sa Pilipinas, ano kaya ito? Boracay, Puerto Galera, Siquijor, o ang tinatawag ngayong Perlas ng Silangan na si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Yan ay matapos magpasaring ang isang photographer sa ngayoy burado ng post laban sa kalihim kasunod ng paglabas ng larawan ng huli bilang main feature ng isang local magazine cover. Sa laki kasi ng larawan ni Frasco, nagmistulang siyang dinumog sa ginanap na Osaka Expo sa Japan at hindi ang mismong pavilion. Hinaing ng viral uploader na kinilala bilang si Max Abasolo sa higit 300 tourist spots na matatagpuan sa Pilipinas. Bakit larawan pa ng kalihim ang napiling ibida bilang muka ng lokal na turismo? Mabilis naman itong sinigundahan ng mga netizen na siya ring pinagmulan ng bansag kay Frasco bilang Perlas ng Silangan. Reklamo ng mga netizen, siya raw ba ang dadayuhin ng mga bisita at bakit siya ang nasa magazine? Sabi pa ng isa, baka raw matagal ng pangarap ng kalihim na maging calendar girl at nakahanap na ito ng pagkakataon. May ilan namang naniniwala na posibleng ginawa ito para pabanguhin ang kanyang pangalan para sa halalan. Kalaunan, nakakalagka din sa isyong kanyang asawa na si Cebu Congressman Duc Frasco na binatikos din kamakailan dahil sa relief goods nito na may pagmumukha niya. Hindi rin nakatulong sa isyu ang inilabas na rankings ng C-Asia Stats kaugnay ng bilang ng international tourist arrivals ng mga bansa sa Southeast Asia mula Enero hanggang Agosto noong 2025, kung saan natuklasan ang pagsadsad ng bansa sa ikahuling pwesto na nakapagtala lamang ng 3.96 milyong international arrivals kumpara sa numero 1 sa ranggo na Malaysia na may 28.24 milyong dami ng turista. Sa isang statement, nilinaw ng DOT na pribadong magazine ang itinuturo sa viral post at wala silang anumang kinalaman sa disenyo ng inilabas na magazine issue. Pinabulaanan din ng ahensya ang sinabi ni Abasolo na nagsumiti umano ito ng mga larawan sa naturang publication. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa kwentong Salubong 2026, tiyak marami na sa inyo ang gumawa ng paniniwalang eating 12 grapes under the table noong pagsalubong sa bagong taon sa pag-asang matagpuan nyo na ang inyong The One. Pero sa lahat ng naging entries, tila #EpicFail atang nangyari sa dalagang ito nang biglang sumali ang kanyang lola sa pagkain ng ubas sa ilalim ng mesa. Ang tanong ngayon ng taong bayan, counted pa ba ang kanyang naging attempt sa naturang pamahiin? Ang nakatutuwa na tagpong yan, panoorin sa report ni James Galange. Kaway-kaway para sa mga gumawa ng 12 grapes under the table itong pagsalubong sa bagong taon. Nakakompleto nyo bang mga nakaing ubas? At sure na ba kung maharap na ninyo ang inyong The One this year? Yan ay dahil mukhang dehado kasi ang dalagang ito na nag-attempt na kumain ng ubas sa ilalim ng lamesa. Paano ba naman kasi? Tila may biglang nakashare sa kanya habang sinusubukan na naturang pamahiin. Walang iba kundi ang kanyang lola. Sa video, makikitang ginaya at sinamahan pa ni Lola ang kanyang apo at ay kain din ng ubas, ngunit hindi lang yon. Dahil si Grandma, abay nakipagchismisan pa. Kaya naman tanong ng taong bayan, counted pa kaya ang naging attempt ng dalaga? Bagay na siya rin sinagot ng online world. Kung saan may pabirong hirit na ang plot twist daw this 2026 ay si Lola pa mismo ang magkaka-love life. Pero syempre, kung mayroong mga natuwa, abay mayroon din mga naantig sa naturang tagpo. Naanalay cute moments ng samahan pa mismo ni Lola ang kanyang apo. Samantala, naging tradisyon na ng ilan sa mga Pinoy ang pagkain ng ubas sa paniniwalang swerte ang maaaring maging hatid dito sa panibagong taon, gayong ang ubas ay isa sa mga paniniwalaang lucky circle fruits. Habang humakot na kaagad ang naturang video na mahigit 460,000 views at higit 43,000 heart reactions sa TikTok matapos lamang ang isang araw. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, sining sa alikabok. Isang malikhang tagpo ang nag-viral sa Malolos, Bulacan kung saan isang lalaking gumawa ng street art gamit ang alikabok ng isang nakaparadang sasakyan. Mabilis itong umani ng papuri online dahil sa kanyang natatanging paraan ng pagpapahayag ng sining. Ang viral video panoorin sa report ni Millie Borja. Street art ang nakuhanan sa video sa Malolos, Bulacan, kung saan gumamit ng alikabok ang isang lalaki upang gumuhit sa isang nakapark ni L300 vehicle sa gilid ng MacArthur Highway. Ibinahagi ng TikTok user na si Daryl Villafuerte ang video kung saan makikita rito ang isang lalaki na maingat na gumuguhit ng iba't ibang patterns at disenyo gamit ang naiipong alikabok sa sasakyan. Ayon sa uploader, naipit ito sa traffic nang makuhanan ang tagpo, pero nagpasalamat siya na nasaksihan niya ang naturang ekspresyon ng sining na nagpapaalala sa kanya na simplehan ng buhay. Sa kanyang caption, hinikayat din niya ang mga manonood na magpatuloy sa pagtuklas, mag-obserba, at gawin ang mga bagay na nagbibigay buhay at kahulugan sa araw-araw. Sa kasalukuyan, umani na ang video ng 70,300 hearts at 308,100 views. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang hanep na kwento, kinilabutan ang mga scientists na ito dahil sa kanilang nakita sa loob ng isang kuweba sa pagitan ng Albania at Greece. Mistulang telang itsura nito na bumalot sa bahagi ng kuweba na may laki ng halos kalahati na ng sukat ng isang tennis court. Ang may kagagawan, mga gagamba. Silipin natin yan sa trending report ni Rovic Manuel. Magkahalong pagkamangha at kilabot ang naramdaman ng mga scientist na ito mula sa kanilang natuklasan sa isang kuweba sa Albanian-Greek border. Sa loob kasi nito, may isang tila malaking tela na bumabalot sa malaking bahagi ng pader ng kuweba. At ang may gawa, mahigit sa 111,000 na mga gagamba. Batay sa pag-aaral na inilathala sa Journal ng Subterranean Biology, ang natagpuan na ito ay mga sapot ng gagamba. Ito na ang world's largest spider web na natuklasan o ang Spider megalopolis na makikita sa Sulphur Cave. May laki itong nasa 106 square meters at binubuo ng libu-libong mga sapot na funnel-shaped o hugis embudo. Ang nakamamangha pa sa discovery na ito, hindi lang ito isa kundi dalawang klase ng gagamba ang may gawa nito.
ang Tegenaria domestica o domestic house spider at ang Praenerigone vagans. Ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na payapang namumuhay ang magkaibang uri ng gagamba na karaniwan ay predator ng P. vagans, ang T. domestica. Ang teorya nila, posibleng dahil ito sa kawalan ng liwanag sa loob ng kuweba, kung kaya't hindi nila inaatake ang isa't isa. Ayon din sa mga pagsusuri, naging genetically different na ang mga gagamba na ito sa kuweba kumpara sa ordinaryong specimens dahil sa extreme condition sa loob. Samantala ayon sa mga mananaliksik, napakarami pang sorpresa ng mundo ng kalikasan para sa atin at dito rin makikita ang dapat na pagpapahalaga ng mga tao dito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, aabot sa higit 100 alagad ng media ang napaslang sa buong mundo sa nakalipas na 2025 ayon sa grupong International Federation of Journalists o IFJ. Mas mataas ito kumpara noong 2024 na nagpapakita umano ng paglala ng karahasan at impunidad laban sa itinuturing na watchdogs ng Estado. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Lumala pa ang kasalukuyang lagay ng mga alagad ng media sa buong mundo para sa nakalipas na taon o 2025. Ayon sa International Federation of Journalists, aabot sa 128 na mamamayag sa buong mundo ang napaslang, kung saan mula sa Middle East ang halos kalahati nito. Ito ay bunsod ng tensyon pa rin sa Gaza, kung saan 56 na media professionals ang nasawi. Ayon kay IFJ General Secretary Anthony Bellinger, Global Red Alert kung may tuturing para sa mga journalists ang kasalukuyang lagay ng media sa mundo, kung saan nagiging talamak ang impunidad. Bukod sa mga nasawi, abot sa higit 500 naman sa buong mundo ang nakakulong, halos doble katumbas sa kalahating dekada. Mula sa mga numerong ito, ang bansang China ang unang bansa sa marami na ipakulong na mamamahayag. Samantala, dito sa bansa, aabot sa 5 mamahayagan na italang nasawi base sa mga beripikadong ulat, kung saan karamihan sa mga ito ay mula sa mga local media outlet. Ilan sa mga ito ay sina Johnny Dayang, Erwin Segovia at Jerry Campos. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa isa pang malungkot na balita, Together Forever. Sabay pinanganak at sabay ding pumanaw. Yan ang kwento ng sikat na kambal na sina Alice at Ellen Kessler na binansagang The Nation's Leg dahil sa kanilang husay sa pagtatanghal. Simula nang sumikat ang magkapatid hanggang sa kanilang mga huling sandali, pinili ng kambal na sila ay magkasama. Balikan ang kanilang mga iniwang alaala sa report ni Rose Babiera. Magkasabay na pumanaw ang Kessler twins na kilala bilang The Nation's Leg, mga tanyag na personalidad sa Italian television. Ang kambal na sina Alice at Ellen Kessler ay sumikat noong post-war era sa Europe at naging simbolo ng golden age ng Italian TV dahil sa kanilang husay sa pagtatanghala, mapabalay, kabaret at bumida rin sa iba't ibang variety show. Sa edad na 16, nalibot na ng kambal ang Europe at US para magtanghala, kung saan nakasama nilang mag-perform ang mga sikat na personalidad kagaya ni Frank Sinatra at Fred Astaire. At nang mag-19, nakasama na nilang magtanghal ang Bluebell Girls sa Paris. Kalaunan, bumida sila sa iba't ibang sikat na palabas sa TV, at ang kanilang dadaun pa routine ang siyang umani ng bansag na Nation's Leg. Sabay nilang tinahak ang pagsikat bilang mga kabataan at bahagi sila ng tagumpay ng isa't isa. Kaya ang magkapatid, pinili ring sabay na mamaalam. Noong 17 ng Nobyembre, nakatanggap ang otoridad ng tawag mula sa bahay ng Kessler twins, kung saan sila natagpuang wala ng buhay. Ayon sa ulat, walang foul play sa kanilang pagkamatay at kinumpirma ng otoridad na sumailalim ang magkapatid sa tinatawag na medically assisted suicide, isang proseso na legal sa Germany. Ang prosesong ito ay may istriktong patakaran. Una na riyan ay nararapat na ang desisyon ay mula sa individual. At ito ay kusa at hindi pinilit. 89 nang magdesisyon ng Kessler twins na lisanin ang mundo ng magkasabay. Nang magkasama, kagaya na lang kung paano sila mula sa sinapupunan hanggang sa kanilang pagsikat at ngayon ay sa huling hantungan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At panghuli sa ating listahan, paniguradong nasa 2025 highlights ng maraming Pinoy fans ang pagpapasiklab ng mga international artist sa Philippine stage nitong nakalipas na taon. Kaya naman, sa pagsisimula ng Year of the Horse, sama-sama naman nating alamin kung sino-sino ang mga bigating personalities, mapasolo man yan o grupo, na bibisita sa bansa ngayong 2026. Narito ang report ni Showbiz Angel. Exciting ang 2026 para sa Pinoy fans sa mga international artists na bibisita sa bansa. Ngayong Enero, paniguradong punong-puno ng nostalgic feels sa 4 na show sa Pinas ng legendary soft rock duo na Air Supply. Sa January 17 naman, parehong gaganapin ang concert ng K-pop group na Rise at ni Wendy ng Red Velvet sa bansa. Mga haralan naman ng Please Forgive Me hitmaker na si Bryan Adams sa katapusan ng buwan. Ilan naman sa mga magtatangka sa Pinas pagsapit ng Love Month ay si Giveon, February 4 sa New Frontier Theater. Siya ang nagpasikat ng Heartbreak Anniversary. Sa Mall of Asia Arena naman sa February 18, magka-concert ang You Raise Me Up hitmaker na si Josh Groban. Ang idol actress na si Kim Sejong magpapasaya naman ng Pinoy fans sa Feb 21. Humanda namang mapakinggan ng live ang hit song Wherever You Will Go ng The Calling sa February 24. Sa buwan naman ng Marso, panay K-pop boy groups ang nasa listahan. March 8, Tomorrow by Together. Parehong March 14, magpapasiklab ang ATEEZ at NCT Wish. Habang sa 21, magbabalik Pinas din ng 17. For the first time naman, magpe-perform sa Mo Arena stage sa March 16 ang British rapper na si Central C. Samantala, kabang-abang din ang mga South Korean girl groups na IVE at ITZY na nakatakda namang mag-concert sa April 25 at July 11. At magugunita na mula Abril, nire-schedule sa November 14 ang Manila concert ng iconic rock band na My Chemical Romance. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share niyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para malihimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.